Mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is September, October, June 18, 2026 at tayo ngayon na yan dito sa may Don Vicente ang street, Barangay 137, Bagong Barrio West, Caloocan, at dadalhin po natin sa may ELG Communication Center sa may Mother Ignacia Avenue po yan, South Triangle, Diliman, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya po pag nakuha po natin sila.
over na tayo, kuya, ha? learnings. Kasi ang mismo naniwala ako na this is a perfect relationship. Nothing is going to happen. We're going to get along together. Oh, so, if they are still lovers, ikaw, hindi. So, first marriage. Yeah, so now knowing that, I guess that's fully marriage. Kasi nga paano sinasabi, di ba pag bata ka nung araw, tapos hiwalay parents mo, it's so that growing up, it kind of affected me. So, bata pa lang ako, sabi ko, ay gusto ko magkinasama. Well, it's not gonna happen forever. Kasi gusto ko ng family. So when our marriage was not going the way it was supposed to go, yun na was very destroyed. And again, first relationship. So I was serious. I didn't know how to handle this. And you were so dependent on him. Exactly. So talaga, nag-crumble yung world. And ang bata ko, siguro dapat talaga, advice ko sa bata, have several before you find the one. Para yung learn from every relationship. Because iba-iba kasi yung matataguan. Hindi yung work at first, yun na yun. Maybe for others it works. Or it worked. So, hindi ko alam eh, yung nangyayari. And during that time kasi, Their marriage will stay. And some men are holding on to their wives right now. Some aren't staying for whatever reason. Some wives don't. Some wives are getting hit, physically hit, and they stay. I'm curious about how if I stayed. Where do you They think? would be so unhappy because Siguro pwede ka lang tapos. what if you stayed? What if you stayed and what if you stayed and I changed? Pwede. Gentlemen, You think kasalanan mo rin. Dahil hindi mo siya binigyan ng some stay and it doesn't Hindi mo work. daw siya binigyan ng chance. Certain year, there's a way. What if you stayed and I changed? Oh my God, you would have changed after 20 years. Matanda na rin ako noon. What if I didn't change? Then Ayaw it's ko naman. I could be a very unhappy wife, but there's a lot out there. Yes, maybe I really had to give myself. Hindi ko sinasabing tama yung choice ko. But I think back then, because I was drowning, so I told myself, hindi niya ako pinapansin. Lahat na ginawa ko, lahat na disaster, lahat. So, hindi niya ako pinapansin. So, sabi ko, baka nga hindi na niya ako. So, dapat yata, wag mo na ipilit sa sarili. Pero sinabi ko naman, feeling mo tayo pa rin balikan mo. I didn't get that text. No, you got that text. But mahiging ka, parang ang dami na rin nangyari sa buhay. Siyempre. Binigyan ka pala ng chance eh. So, kasalanan mo talaga. Yung tayo maniniwala ka niya, pero wala ka siya. So, namin ko ngayon yung susunod. Not saying anything. All I will say is this. I think you made the right choice. Can you imagine? I'm saying it, you know why? Because I don't think you would be in the problems that you are today kung nandyan pa rin ako sa moment. Agree ako. Because you are, I've told her, Let's wait talaga to. is many times, ano, physical sa buhay mo noon,
virgin. I mean, if I met Rose today, if I was a man, a single man, just this girl, she's everything. She's everything a man would want. Ingat po, God bless po. Thank you. Thank you po. Saka yung physical impossibility na mag-handle ka ng ganong kalaking pera para ipamulpon. Parang doon pa lang hindi nabibili. Kaya pinamunahan ko na yon na gawin yung makatotohanan. Pagkatapos, dinaan na sa Mexico, gusto ko Pilipino na hindi man nalagpasabi sa Blue Ribbon kung hanggang nila maipalabas yan sa isang legitimate o official na Blue Ribbon Committee hearing. Hinihintay ko kasi, alam mo, kakilala ko naman si Levy Baligot yung panahong siya yung mahawag ng Norloy, di ba? Na magkasundo kami kasi wala akong pagpares. So sa akin siya nagko-coordinate doon. At actually, nakailang meeting pa kami na exchange notes kami. Dahil malaki yung tiwala niya as well as mag-isip Janet Amole, sinabi sa kanya, wala akong pakaipog nga kay Senator Lacson. Kaya kung gusto mo pa ng ibang datos, pwede ka mag-coordinate sa kanya. So ini-expect ko man lang, yung kortesya man lang na meron ako mga testigo rito, baka pwedeng ipatawag at ito yung draft affidavit ng ilan. Wala nangyaring gano'n. At yung timing, kung mapapansin nyo rin, video nung nung sa ICC. Pagkatapos yun yung parang pinag-iinit nila yung sitwasyon dahil malapit February yun yung EDSA Revolution, di ba? So yung timing is suspect. Tapos yung Pilipino pa rin para din body. So anong iisipin mo na motibo doon? Totoo pala, may agam-agam. Pero just today, nagka-public notice ako sa kanya kasi wala naman kami, hindi naman siya nakipag-unayan na welcome namang tumalo sa Blue Ribbon. Pero ayaw nila, gusto nila puro press con. Ayun nga po. So yun nga, gusto kong tanongin sa kanila, paano niya imumove yung 805 billion? Ang kwenta mo 5 taon eh. Hindi ma-optimize ko na 24/7 sa dami ng maleta, ilang libong maleta yan, na paano i-deliver, i-unpack mo, ibilangin mo, i-repack mo, i-kakarga mo, i-deliver mo. Ang kwenta ko, 5 taon eh, hanggang ngayon, i-deliver eh. Tapos nag-move, kung sino yung makatuan, sinasama, si Arnold, yan, biglang napasama. Si Tito Sen, sinama. Pagkatapos, si Chico, si Sharon, sinama. Si Jesus Cudero, nung sumama sa majority namin yun, biglang sinama. Huwag nang-move yung target. Magkala mo, sa party shooting, pwedeng gawin yung minumove yung target kung pag-shooting. Pero, maraming dapat i-explain. Tapos pilit na pilit, hanggang sa huli, tumuli-huli, ito yung nag-highlight. Ang nagtawag na ng Blue Ribbon Committee hearing, si Mike Defensor na. Pagkatapos nung hindi pinayagan ng venue, sa pinoprata nilang double check, dahil nga napag-alaman na hindi pala official, wala man ng senador na nagtutuloy pa rin. Ang nag-preside na si Mike Defensor, senador pa siya. Sir, meron ba kayong hakbang na gagawin against Mike Defensor and ito pong nangyaring ito sa labas, ano parati na ginagawa sa sinasabing press con na ito? Ipapabayan na namin yun sa law enforcement at saka sa DOJ. Pero pwede rin ipatawag siya para mag-explain bakit yan resorb yung authority o yung power ng Senado at saka ng Blue Ribbon Committee. Pwede namin isama yun sa aming investigation. Kasi maliwanag na talagang resorb niya yung authority ng Senado. Wala siyang karapatan para tumawag ng Blue Ribbon Committee hearing. Ayun ang announcement niya. Blue Ribbon Committee hearing. May mesa, may venue. Okay, Senator, lipat tayo sa impeachment. Kayo araw yung impeachment trial brief na tinatawag. Si Senator Jesus Cudero na po ang napagkasunduan ng majority na maging presiding officer ng impeachment court. So yesterday morning, yan ang consensus, pero hindi pa namin formal na napag-usapan. I-elect kasi namin yan sa July 6. Kasi yung usapin ng impeachment court yan, hindi namin pwedeng italakay yan sa plenaryo ng Senado. So yun ang napagkasunduan. Ang pinagpipilan actually, dalawa lang naman abogado sa ating block, Senator Chico at saka Senator Keith. So yun ang pinagpipilan pala ngayon. At si Senate President Jeremy mismo nagtarumala na muna lang tayo na abogado. Kaya nga namin inamend yung rules
na pwede kami mag-elect ng presiding officer. At titingnan namin kung pwedeng talaga rin kami ng isang impeachment manager. So, yun ang pwede naman para mag-quarterback pa na kung overwhelming yung pagdating sa presiding officer. Merong iba yung nag-a-assist sila sa floor. Parang siya yung doktor sa floor. Kaya parang majority leader. So, nasa- Kaya lang din namin yun. So, nasa rules yun, Senator? namin ibigay either sa kanya o kay Central Team kung sino man yung nakalabas sa presiding officer. Pero alam mo yung presiding officer, one vote eh. He can be overruled by the 23 or kung ilan man yung nasa floor ng mga senator judges. It's one of us, para tara yung rights Ayan. natin eh. So, Para na. tara yung senator judges. Deciding lang yun. Para siya yung So, drop na natin. Salamat po. God bless. Paalam po.